Hello, good evening. Maraming salamat sa inyong tiwala. Ngayon, ito na po yung demo video para mapag-aralan nyo ng maayos itong e-files Google Sheets. Okay? So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na tabs dito. So, pag ma-access nyo na to, i-click nyo lang itong mga to. Lalagyan ko to ng mga links para ma-access nyo yung mga Google Sheets ninyo. Okay? So, meron tayong 6 na Google Sheet. Ito yung sa Facebook, Accounting, CEO Dashboard, Inventory, DTR, and Payroll. So, lahat ng mga data, orders data, ay dito ini-encode sa may Facebook. At yung data na encode dito, ipapasa niya sa accounting. At yung accounting naman, siya yung magko-compute kung magkano yung profit ng company. At yung data na makakompute dito, ibabato niya kay CEO Dashboard. Kaya sa CEO, namomonitor niya lahat ng galawan ng buong company. At siya din yung nagpapadala ng data papunta sa inventory. Kaya tuwing may encode dito, anytime pwedeng pag binago niyo yung status ng delivery status or yung order status, okay, magbabago na rin to. Automatic din na nagbabago yung data dito. So, pag may dumating na stocks, of course, hindi affected yung Facebook, dito yung encode. Pag may dumating na order, automatic na magdideduct yung inventory. Pag may nag-RTS, madadagdag dito yung stocks. Okay? Then, portion sa data na manggagaling dito sa CEO Dashboard, ibibigay niya kay Payroll kasi sa Payroll, dito niya malalaman kung sino yung top seller na agent. And then, lahat ng ini-encode na time in at time out, binibigyan niyo yung data papunta sa Payroll. Ang reason kung bakit hiniwalay ko yan, kasi ang nag-encode ng DTR, etong Payroll na to, naka-design nito na ang nag-encode ng time in, time out ay yung employee mismo. Okay, so kaya pagka nag-time in dito, hindi niyo malalaman kung magkano kung paano yung computations. So pag nag-encode ng time in, time out, automatic na papasok dito yung data at dito naka-automatic yung nagko-compute na lahat. 13-month pay, 15th day na salary or 7th day salary, bonus, lahat dito. Okay? So, wala ka nang ibang gagawin dito kundi encode lang ng time in, time out at automatic na yan. Makakapag-generate na yan ng salary. Hindi nyo na kailangan ng payroll staff kasi naka-automated na yan. Okay? So, start tayo dito sa my Facebook. So, ito yun. Dito ini-encode lahat ng mga data na na-generate ng ating store. So, etong mga data na to, itong data validation na to. Okay. Etong mga to, yung Mark, si Drex, yung mga sales agent na yan or encoder, galing yan dito sa may data validation. Okay. Tapos, ganoon din dito sa may fulfillment status, platform, itong store name, courier, products, at yung delivery status. Take note, kung makikita nyo rito, merong naka-hide dyan kasi bawal kay YouTube na makita yung contact number, yung complete name, at yung address ng mga individual. I-delete yun ng YouTube pag nakita yun. Kaya tinatago ko lang dyan. Kaya kung gagamitin nyo na to, click nyo lang to at mag-open na yan. May dalawang klase ng status, yung fulfillment status at yung delivery status. Ang fulfillment status, pag nasa atin pa yung item o yung parcel. Ang delivery status, pag wala na sa atin yung parcel. Okay? So, eto, meron tayong 4 na fulfillment status. Pending, confirm, fulfilled, at RTS. Pending, ibig sabihin, kung ginagawa nyo sa company ninyo yung tinatawagan muna yung customer bago i-process. Yan, naka-pending dapat yon. Pagka natawagan nyo na yung customer, pwede nyo ilagay sa confirm. Okay? Pag na-confirm na yan, so may magic na mangyayari dyan. Okay? So, ngayon, dito natin malalaman yung magic na yon. Ang date ngayon ay October 22. Yan. So, dito sa may logistics. So, eto, naka-automatic na nag-update na yung date nito. So, etong logistics na to, ito yung pinapakita natin sa warehouse man natin kung ano yung product na ilalabas at ilang quantity yung ilalabas niya. Okay, so
dito, since naka-RTS receive yan, wala kang makikita dito. So, let's say naka-ano to, itong dalawa na to. Let's say naka-pending sila. Okay? Naka-pending. Yan. So, gawin natin, yan. Kung naka-pending yan, ibig sabihin, hindi pa confirm. Tatawagan pa lang yan. Pero kapag natawagan na, so, itignan muna natin dito, so walang laman. Pag natawagan na at na-confirm na, yan na, mangyayari. So, check natin. Ang order ay Healthy Glow Gold. Quantity ay 10. Ayan yung magic. Okay, so ito yung total. Ngayon, kung dalawa yung order na-confirm. So, ang order ay Alkaline C, 36 pieces. So, yan na yan. 36 na Alkaline C at Healthy Glow Gold. So, alam agad ng warehouse team ninyo kung ano yung ilalabas at ilan yung quantity nilalabas at yung total. Okay. So, yun yung purpose ng logistics. And, ito pa yung maganda nito. Okay, so, pagka fulfilled na yan, mawawala na yan dito. Okay. Pag fulfilled na yan, mawawala na yan dito. Ayan. And ang purpose ng fulfilled na yan ay, punta tayo dito sa my pending. So, balik tayo dyan. Pagka pending, of course, nasa atin pa yung stocks. Pero pag confirm, nasa atin pa yung stocks. Pero kapag fulfilled na, wala na sa atin yung stocks. Ibig sabihin, kinuha na ng courier. So, ang mangyayari niyan, kapag pending, hindi pa yan mag-automatic na deduct dun sa inventory natin dito. Okay. So, pero kapag confirm, of course, nasa atin pa yung stocks, hindi pa yung magdideduct dun sa inventory. Pag fulfilled, wala na sa atin yung stocks, magdideduct na yan sa inventory. Pag RTS received naman, babalik yung quantity doon sa inventory natin. So, hindi na natin kailangan ng expert sa warehouse para mabilang kung ilan yung quantity na lumalabas at pumapasok sa warehouse natin kasi naka-automated na. Okay, try natin. So, sa pending, check natin itong Healthy Glow Gold. 10 yung quantity. Check natin. Ito yung Healthy Glow Gold. So, ito 9. Ito 2. Dalawa yung lumabas. Okay. Pero tingnan natin kung ilan yung yung madadagdag doon. Ito naka-pending. So, ito wala. So, pag nilagay natin yan sa confirm, ito andun na. Pero pagdating dito, dalawa pa rin. Okay. Merong dalawa dyan kasi meron ng mga, nag-assume tayo na meron ng mga naunang may padala. Okay. So, balik tayo. Dito sa my customers data, confirm natin. Ito ang dadagdag dito, 36. Pero dito, yung alkaline C natin, 49. So, take note to 49 and 2. Ngayon, pagka napunta sa sa fulfilled, okay, yung alkaline C na 49 kanina, ito pala, yung 2 na healthy glow, dapat 12 na yun nandun. Okay, yan, 12 na. Okay, so itong 49 na to, dapat magiging 36 plus 49. Ilan yan? 36 plus 49. So, dapat eto, dapat magiging 85 to. Kasi madadagdagan siya ng madadagdagan siya ng 36. Okay, so lagyan natin sa fulfilled. So, ibig sabihin wala na sa atin yung stocks. Pagdating dito, yun, 85 na. 85 ba yung computation natin kanina? Yan, 85. Okay, check naman natin pagka nagkaroon ng RTS. RTS receive. So, 85 maging 49 to. Ito maging 2. Ayun. So, naging 49, naging 2. So, naka-automated na po yung natin, yung inventory natin. Okay, yun yung importance ng fulfillment status. Okay, so, kung gusto niyo mapalitan o dagdagan o improve itong mga tabs na to, itong mga label na to, itong mga pangalan na Facebook, Shopee, TikTok, balang araw madagdagan ng Lazada. So, punta kayo dito sa may CU dashboard, sa may data validation. Dito nyo ilalagay lahat ng mga data. Okay? So, dito yung
pwede yung pangalan si X-Men. Okay. So, si X-Men. Pagdating dito, check natin. Saan na ba yan? Ayan. Si X-Men. Ayun, nandun na si X-Men. Okay. So, tanggalin na natin si X-Men. Baka mamaya makadisgrasya siya. Matulis daw kasi yung ano niya. Okay. Ayan. So, dito natin lalagay kung magkano yung monthly goal ng bawat sales agent. So, eto, hindi natin pwedeng i-edit ito kasi may formula yan. Kaya meron tayong dalawang Gmail account. Yung secondary at yung primary. Yung secondary dapat yung ginagamit natin pang encode ng mga data dito. Huwag natin gagamitin yung primary. Okay? So, meron tayong separate na video doon. Example lang, no? Teka lang. Naka-sign in ako. Okay. Never mind. Okay, so basta kapag naka-protected yan, hindi natin yan madi-delete. Ang makaka-delete lang ng formula ay yung primary account. Okay? So, yun yung purpose nun. Tapos, dito ini-encode lahat ng sales, lahat ng details ko. Kung meron kayong gustong idagdag dito na header, sabihin nyo lang sa amin. Okay? And, na-discuss ko na rin itong logistics, itong search and filter, kung sakaling meron kayong hinahanap na data. Okay. Dito nyo itatype. Okay, let's say, ang hinahanap nyo na gusto nyo makita kung ano yung mga sales ni Drex. Okay, Drex. Yan, lalabas lahat yan. Base dun sa date na isi-set ninyo. Okay, meron kasing date yan. Yung date na yan, ito, January 1 hanggang October 22, yan lang yung lalabas. So, kung lalagay natin dito ng hanggang November, hanggang September lang talaga yung lalabas. Okay? So, cover. And sa dito naman, merong 5 na lumabas. Gusto natin malaman yung fulfilled lang. Okay. So, yan, lalabas lang yung sales agent na si Drex na fulfilled lang yung fulfillment status. Andito na rin yung total sales niya. Okay. Andito yung total sales. Ito yun. So, 25,000. Ba't parang nadagdag? Okay. 125. Pero, ito. Minimum pala yan. Okay. Sum dapat. Okay. 125,000. Yung total quantity. Andito na rin. Tapos, yung shipping fee. Walang shipping fee na na-encode. Okay. Yan. Yun yung gamit na. So, kung gusto yung malaman kung sino yung mga courier, let's say JNT, yan, JNT na delivered, para at least alam nyo kung ano yung mga kailangan singilin kay JNT base dun sa date. So, yan, malalaman nyo na agad kung ano yung mga delivered na ayan, 36,000. So, makakapag-generate agad kayo ng report na pwede nyo maging basihan kung magkano yung i-claim nyo kay GMT. Okay, so, ayan. Doon tayo sa next na video. Abangan nyo yung next na video para sa accounting. Salamat and God bless.